Did you know the electronic shopping was invented by an English inventor called Michael Aldrich? In 1979, he invented the earliest form of e-commerce which allowed online transaction processing between business and customers as well as between business and business. On the other hand, traditional shopping as a concept of buying and selling goods in physical retail spaces does not have a single founder. Instead, it evolved over thousands of years as human societies developed systems of trade and commerce. Throughout history, various civilizations and cultures around the world established marketplaces and trading activities where people could buy, sell, and exchange goods. These early marketplaces served as a central hubs for economic activity and played a crucial role in the development of traditional shopping practices. Si Joyce at Jenny ay matalik na magkaibigan. Dahil malapit na ang graduation nila, ay kailangan nila ng dress na masusuot. Si Jenny ay bumili sa mall ng kanyang mga gamit na dress, samantalang si Joyce naman ay sa online bumili. Te, malapit na graduation, may susuotin ka na ba? Wala pa nga eh. Siguro order na lang ako sa online. Ah, ganun ba? Ako kasi sa mall nabibili para makita and masukat ko yung damit. Marami kasi akong ginagawa eh. Wala akong time para pumunta sa mga store. Tsaka mas convenient kapag online. Ah, sige. After nating makabili, sukatin natin ha. Sige ta, dito na pala ako sa tapat ng bahay natin. Bye-bye. Kita-kits bukas sa school. Ingat! Bye! 3 days later. Te, eto na. Dala ko na yung dress na nabili ko sa mall. Talaga? Patingin nga. Here, oh. Diba ang pretty? Oh my God, ang ganda nga niya, te. Pero ba't parang ang lungkot mo? Kasi, di ba sa online ako bumili ng dress? Dumating siya kanina kaso ibang item yung dumating. Tignan mo, na-scam ata ako. Hala, oo nga. Iba siya sa pinakita mo sa akin. Kaya ayokong umorder sa online eh. Halika, bibili na lang tayo ulit sa mall. At least doon, pwede pa nating masukat. Tara! Oo nga ate, sobrang nakakadismaya talaga. Akala ko ba naman mas convenient pag online shopping. Pero ngayon na-realize ko na mas maganda pa rin pumunta sa mall para sigurado mo ang quality ng binibili mo. Tama ka girl, hindi mo talaga masisiguro ang kalidad ng item kapag online shopping. At least sa mall, makikita mo agad kung may damage o hindi maganda ang stitching ng damit. Tapos, mas madali rin mag-return o mag-exchange ng item sa mall. Kapag sa online kasi hassle ang pag-process ng return at paghihintay ng bagong item. Kaya nga te, lesson learned talaga sa atin to. Hindi lahat ng bagay convenient sa online. May mga pagkakataon talaga na mas maganda pa rin ang traditional shopping. Oo nga ate, next time mag-iingat na ako sa online shopping at mas pipiliin ko na pumunta sa mall para masiguro ang mga binibili ko. Tama yan. Mas maganda pa rin ang personal na pagpunta sa mall para makita at masukat ang mga damit na bibilhin natin. Ingat tayo sa mga online scams. Ate, let's have fun, hassle-free shopping experience sa mall. Mga dapat at hindi dapat gawin ng isang matalino at wise na mamimili. Tips number 1. Gumawa ng listahan bago pumunta sa tindahan para sa mga bagay na kailangan mo. Tips number 2. Mag-search muna sa online para malaman ang presyo at mag-review ng mga produkto bago bumili. Tips number 3. Suriin ang kalidad ng produkto bago bumili upang tiyakin na sulit ang pera mo. Tips number 4. Huwag mag-atubiling tanungin ng mga nagtatrabaho sa tindahan para sa mga payo o rekomendasyon. Tips number 5. Tiyaking tama ang sukat at kulay ng mga binibili, lalo na sa mga damit at sapatos. Good morning everyone. Good morning Sir Randall. We are from Group 1 and we will be discussing about Research Intervention Program. The researcher chose video editing or making animation videos to further discuss and explain the difference between buying in online shopping or in traditional shopping. This animation video contains tips, advices, and recommendations. Ang mga estudyante ng IBM student sa JST ay nahaharap sa mga problema sa paggamit ng online shopping and traditional shopping. Isa sa maaaring maging problema ng online shopping, pwede silang may scam ayon sa produkto
na kanilang bibili. Ilan naman sa mga problema ng traditional shopping is pwede silang gumugugol sila ng maraming oras or pupunta sila sa iba't ibang lugar para lang makakita ng magandang quality o kalidad ng produkto. In this line with this problem, the researchers who is also ABM students in GIST highly motivated to do an educational video intervention or program. This educational video intervention or program provides knowledge in a clearer and easier way to help ABM students in GIST. Objectives. This video editing project aims to help students to A. Enhancing understanding of the research topic. This focuses on visually presenting a comparative study on the perception of ABM students towards online shopping and traditional shopping in an engaging and informative manner. The developer skill to analyze information so student may avoid falling for sale information marketing when purchase online in person. C. Aims to enhance research data presentations by incorporating graphics, animations, and visual effects for better visual appeal and understanding. Our target participants are grade 12 students from GIST who were involved in this study and the respondents who buying products online and offline. And also, ang specific focus po ng video editing namin, pinapakita ang pros and cons of online and traditional shopping. This video editing program will benefit like students, teachers, and workers who love shopping. Sa video na po ito, ipapakita po namin yung mga kung ano po yung mas better sa dalawa, kung online shopping po ba or traditional. And in this video din po, magbibigay po kami ng mga tips po para kung ano yung mga di dapat gawin at dapat gawin para maiwasan yung mga aberya po sa pagbili. For our budgetary requirements, item description, internet, video effect, internet, the quality or the time we use it. It's about a month. Our expenses per it is about 1,200 pesos. Video effect, we use about 5 effects that cost 450 pesos. For the third item description, we use Jeep Flippers for 11 persons that cost 20 to 80 persons for the total of 495. And we also use print, 3 copies for 5 pesos each for the total of 15 pesos. So the expenses that we use is 2,160. The program evaluation will analyze viewers' feedback to measure the video's effectiveness in informing audiences about the pros and cons of buying online and traditional shopping. It will also assess any changes in viewer behavior or attitudes towards purchasing methods after watching the video. The intervention program or video editing yung pinili namin. Simply because mas engaging kasi kapag video editing, tsaka mas maraming makakanood, mas maraming tao ang magkakaroon ng knowledge about sa pagbili ng online at sa traditional. Isa pa, video editing kasi mas ma-enhance ito ang aming critical thinking at ang aming editing skills. Hindi lang dito, mas makabibigyan kami ng impormasyon at mas matutulungan namin hindi lang ang mga estudyante, pati na rin ang mga ibang mamimili na magkaroon ng sapat na kaalaman sa pagbili ng tamang produkto. Kailangan natin malaman ang pagkakaiba ng online at traditional na pamimili para mapili natin kung saan ito magiging mas madali o mas maginhawa para sa atin. Tulad ng desisyon kung aling paraan ang pipiliin ay depende sa mga individual na kagustuhan ng mga pangyayari. Bilang isang estudyante, ang kahalagaan nito ay nalalaman ko kung anong mas maayos na paraan ng pamimili, online man o traditional. At nakakatulong rin ito para mas maging aware kayo at handa sa pagbili, online shopping man or traditional shopping.